Dahan-dahan kong inilalapag ang huling piraso ng hipon sa puting plato. Tinitiyak na bawat detalye ng aming hapunan ay perpekto para sa aming ika-28 anibersaryo. Ang bango ng bawang at mantikilya ay humahalimuyak sa hangin. Isang pamilyar na amoy na sa loob ng halos 3 dekada ay naging simbolo ng aking debosyon bilang asawa. Suot ko ang aking pinakamagandang silk na bestida. Ang kulay nito ay kasing lalim ng alak na nasa aming mga baso. Habang hinihintay ko si Arturo, narinig ko ang mahihina at tila mapanuyang tawanan mula sa silid-aklatan sa kabilang panig ng pasilyo. Hindi ko sinadyang makinig. Ngunit ang boses ni Arturo ay bumasag sa katahimikan ng bahay na tila isang matalim na bubog. Mommy, relax lang kayo. Malapit na siyang pumirma sa deed of donation ng kumpanya. Once she signs that, we can finally move her to the old house sa probinsya. 28 years of being a martyr is more than enough for her. Panahon na para si Liza naman ang maging reyna dito. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Ang kutsilyong hawak ko para sa steak ay nanatiling nakalutang sa hangin. Ang aking mga daliri ay biglang nanigas. Sinundan yon ng matinis na boses ng aking biyenan, si Doña Consolacion. Mabuti naman, Arturo. Pagod na akong makita ang pagmumukha ng babaeng yan. Akala mo kung sinong santo? Hindi naman galing sa buena pamilya. Siguraduhin mong hindi niya mahahalata hanggang sa gala night ng kumpanya. Gusto kong makita ang mukha niya kapag ipinakilala mo na ang tunay mong anak kay Liza. Walang luhang pumatak sa aking mga mata. Sa halip, naramdaman ko ang isang kakaibang lamig na gumagapang mula sa aking mga paa paakyat sa aking dibdib. Ang init ng pag-ibig na itinanim ko sa loob ng 28 taon ay tila nag-evaporate sa isang iglap, iniwan ang aking puso na kasing tigas ng semento. Ibinaba ko ang kutsilyo sa lamesa nang walang kahit anong tunog. Tinitigan ko ang aking refleksyon sa pilak na tray, isang babaeng nagbigay ng kanyang kabataan, talino at lakas para itayo ang imperyong tinatamasa nila ngayon para lang itapon na parang basahan. Bumukas ang pinto ng silid-aklatan at lumabas si Arturo, suot ang kanyang mapagkunyari at malawak na ngiti. "Oh, Maribel, andyan ka na pala. Happy anniversary, my love," sabi niya habang lumalapit sa akin para humalik sa aking pisingi. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango na dati ay nagpapakalma sa akin ay tila naging amoy ng nabubulok na bangkay. Hindi ako kumibo. Nanatili akong nakatayo habang pinagmamasdan ang kanyang bawat galaw. Lumapit din si Doña Consolacion. Ang kanyang mga mata ay puno ng mapagkunwaring pag-aalala. "Maribel, iha, bakit parang namumutla ka? Sinasabi ko na nga ba, masyado ka nang nagpapagod. You look so stressed and older than your age." Siguro tama si Arturo. Kailangan mo nang magpahinga sa isang tahimik na lugar, malayo sa ingay ng negosyo. Ito na ang ganting loob nila. Pagkatapos kong ayusin ang kanilang mga utang, pagkatapos kong palaguin ang kumpanya mula sa wala, habang si Arturo ay nagsasaya sa ibang bansa nung unang mga taon namin, heto sila ngayon. Ginagawa akong baliw at walang silbi. "You look tired, Maribel," pag-uulit ni Arturo habang hinahawakan ang aking balikat. "Actually, I have some papers here. Simple retirement documents lang ito para sa shares mo sa kumpanya. I want you to be free from all the stress. Pirmahan mo na ito and then we can celebrate our anniversary properly." Tumingin ako sa mga dokumentong inilapag niya sa harap ko, sa tabi ng pagkaing pinaghirapan kong ihanda. Ang kapal ng mukha niya ay walang kapantay. Gagamitin pa ang aming anibersaryo para makuha ang huling piraso ng kapangyarihang natitira sa akin. "Arturo," tawag ko sa kanyang pangalan. Ang boses ko ay hindi nanginginig. Ito ay mababa, malinaw, at kasing talim ng labaha. "Yes, sweetheart?" tanong niya, halatang excited na makuha ang aking pirma. Tumingin ako sa kanya ng diretso sa mga mata.
Isang tingin na hindi niya kailanman nakita sa akin sa loob ng halos 3 dekada. The food is getting cold. At baka mapanis lang ito, kagaya ng katapatan mo. Bahaging nabura ang ngiti sa kanyang labi. What are you talking about? Ka na naman ba sa mga paranoia mo? See, this is why you need to rest. You're not thinking straight. I am thinking more clearly than ever, Arturo. Sagot ko habang dahan-dahang tinatanggal ang aking apron. Iniladlad ko ang aking mga kamay sa ibabaw ng mesa. 28 years. I gave you my life, my brain, and my silence. Akala niyo ba ay hindi ko alam ang tungkol kay Liza? Akala niyo ba ay hindi ko alam na ang kumpanyang ang ipinagmamalaki niyo ay nakatayo sa pundasyong ako ang gumawa? Maribel! How dare ka magsalita ng ganyan sa harap ng asawa mo at sa harap ko? Sigaw ni Doña Consolacion. Ang kanyang muka ay namumula na sa galit. Utang na loob mo sa pamilyang ito ang posisyon mo ngayon. Isang maikling tawa ang kumawala sa aking mga labi. Isang tawang walang bahid ng saya. Utang na loob? Doña Consolacion, kung hindi dahil sa mga pirma ko at sa mga koneksyon ng pamilya ko, matagal na kayong pulubi sa kalsada. Arturo, huwag mo akong subukan. Ang mga papel na yan, you can keep them. Kinuha ko ang aking cellphone sa bulsa ng aking bestida. Sa isang mabilis na pindot, tinawagan ko si Gabriel, ang aming anak na matagal nang nagmamasid sa kadiliman. Gabriel, it's time. Sabi ko sa kabilang linya, habang nakatitig pa rin ako ng malamig kay Arturo. Execute the transfer. Ngayon na. What are you doing, Maribel? Galit na sigaw ni Arturo. Susubukan niyang habuyin ang cellphone ko, ngunit mabilis akong umatras. Sino ang kausap mo? Ang kaisa-isang tagapagmana na kinikilala ng batas at ng kumpanya, Arturo? Sagot ko nang may kasamang mapanuyang ngiti. The board of directors just received an emergency notification. All your dummy accounts? Frozen. All the embezzlement records you thought you hidden? Sent to the internal audit and the SEC. And most importantly, the house you're standing in? It was never yours. Nakapangalan ito sa akin bago pa tayo ikasal. At ngayon, binabawi ko na ang bawat square inch nito. Namutla si Arturo. Ang kanyang kumpiyansa ay tila bula na biglang naglaho. You wouldn't do this. You love me. You're a martyr, Maribel. You always forgive. Lumapit ako sa kanya. Ang aming mga mukha ay ilang pulgada na lamang ang pagitan. Naamoy ko ang kanyang takot at mas masarap pa ito sa kahit anong hapunang naihanda ko. The martyr is dead, Arturo. Pinatay mo siya kanina lang sa loob ng silid-aklatan. At ang babaeng nasa harap mo ngayon, siya ang may-ari ng lahat ng meron ka. And as of this moment, you are fired. Not just from the company, but from my life. Tumalikod ako at naglakad patungo sa pinto. Hindi na nililingon ang kanilang mga sigaw at pagmumura. Bawat hakbang ko sa marble na sahig ay tila isang deklarasyon ng kalayaan. Ngunit bago ako tuluyang lumabas, huminto ako at kinuha ang isang bote ng pinakamahal na wine sa display. Binuksan ko ang pinto at sinalubong ang malamig na hangin ng gabi. Ang aking sasakyan ay naghihintay na sa labas. Kasama si Gabriel na may dalang mga dokumentong magpapabagsak ng tuluyan sa kaharian ni Arturo. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, isang mensahe ang pumasok sa aking cellphone mula sa isang hindi kilalang numero. Isang litrato ito. Isang litrato ni Gabriel na pinaliligiran ng mga lalaking hindi ko kilala sa isang madilim na parking lot. Ang aking hininga ay sandaling napatigil. Ang laro ay nagsisimula pa lamang at tila may isang alas na hindi ko inaasahan ang aking mga kalaban. Naramdaman ko ang marahas na pag-vibrate ng cellphone sa aking palad. Isang munting pagyanig na tila ba gustong kumawala sa aking mahigpit na pagkakahawak. Sa liwanag ng screen, ang mukha ni Gabriel ay litaw na litaw.
ang aking kaisa-isang anak, ang aking buhay. Nakatayo siya sa isang madilim na parking lot. Hindi alam na may mga matang nakatingin sa kanya mula sa dilim, mga aninong nagbabanta sa kanyang kaligtasan. Isang matalim na kaba ang sumaksak sa aking dibdib. Ngunit agad ko itong pinatay gamit ang malamig na lohika. Hindi ito ang oras para manghinig. Kung ang aking katahimikan ay naging sandata ko sa loob ng 28 taon, ang aking talino naman ang magiging balute ni Gabriel. Hindi ako bumalik sa loob ng bahay para magmakaawa. Sa halip, mabilis kong pinaandar ang sasakyan. Ang tunog ng makina ay tila ba isang hudyat ng pagsisimula ng isang digmaang hindi nila inaasahan. Nagkita kami ni Gabriel sa loob ng isang lumang simbahan sa Quiapo, kung saan ang amoy ng insenso at ang dahan-dahang pagpatak ng kandila ay nagbibigay ng pansamantalang kapayapaan sa aking naglalagablab na isipan. Umupo ako sa isang madilim na sulok. Tinitignan ang bawat taong pumapasok. Ma, mahinang tawag ni Gabriel habang tumatabi sa akin. Baka sa kanyang boses ang pag-aalala, ngunit nanatili siyang matatag. Are you okay? I heard what happened sa bahay. Papa is furious. Tumatawag siya sa lahat ng board members, trying to undo everything you did. Let him try, Gabriel. Sagot ko nang hindi tumitingin sa kanya. Ang aking mga mata ay nakapako sa imahe ng krus sa harapan. He's chasing shadows. Ang lahat ng bank records na nakuha mo, naitabi mo ba ng maayos? Tumango si Gabriel at iniabot sa akin ang isang itim na folder. Yes, ma. Everything is there. Ang dummy corporation na ginagamit niya para ilabas ang pera ng kumpanya? It's named L-Star Holdings. Very subtle, right? L for Liza. At ang mas malalama, hindi lang embezzlement ang ginagawa nila. They are using the company as a front for some high-risk, illegal investments. Kapag pumutok ito, hindi lang si Papa ang babagsak, pati ang pangalan mo madadamay. Binuksan ko ang folder sa ilalim ng malamlam na ilaw ng simbahan. Ang mga numero ay tila mga kawal na nakahira, handang sumunod sa aking utos. Habang binabasa ko ang bawat transaksyon, naramdaman ko ang muling pag-init ng aking dugo. Arturo was not just betraying me. He was destroying the future I built for our son. He sent me a photo of you, Gabriel. Sabi ko. Ang boses ko ay halos pabulong na, numunit puno ng panganib. They're watching you. Napansin ko ang bahagyang paggalaw ng panga ni Gabriel. I know, Ma. I noticed the black SUV following me since this afternoon. But don't worry about me. I have my own ways of handling them. Ang isipin natin ay kung paano mo babawiin ang shares mo bago nila tuluyang madrain ang accounts. Biglang tumunog ang aking cellphone. Isang tawag mula kay Arturo. Hinayaan ko itong magring. Ang tunog nito ay tila ba isang istorbo sa katahimikan ng banal na lugar. Sa ika-10 ring, sinagot ko ito. Maribel! Nasaan ka? Ang boses ni Arturo ay punong-puno ng peking pag-aalala, ang tono ng isang pa-victim na asawa. Please, bumalik ka na. Mommy is crying. Her blood pressure is so high. Bakit mo ginagawa ito sa amin? Kung may problema tayo, pag-usapan natin as a family. Don't let your anger destroy our 28 years of marriage. Family, Arturo? Nakakaloko kong tanong. Ang pamilya ba ay iyong pinaplano mong itapon sa probinsya para palitan ng iba? Don't use your mother's health to gaslight me. If she's sick, call a doctor, not me. I am no longer your nurse, and definitely no longer your fool. You're being cold, Maribel. This isn't you, sabi niya, at naramdaman ko ang pagbabago ng kanyang tono, mula sa pagmamakaawa tungo sa pananakot. Remember, you signed some papers last month, documents that could send you to jail for tax evasion. Huwag mong pilitin na ilabas ko yon. Isipin mo si Gabriel. Isipin mo ang kinabukasan niya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. You mean the papers I signed while I was supposedly drugged
with the vitamins na ibinibigay niyo sa akin gabi-gabi? Check your copies again, Arturo. Ang pirma doon ay hindi akin. I may have been a martyr, but I was never unobservant. Narinig ko ang marahas na paghinga ni Arturo sa kabilang linya bago niya ibaba ang tawag ng walang paalam. Ma, he's desperate, sabi ni Gabriel. Ang kanyang kamay ay humawak sa aking balikat. Anong plano? Let them feel they are winning, Gabriel, sagot ko habang isinasara ang folder. Gusto ni Arturo ng labanan? Ibibigay ko sa kanya. But we won't fight in the mud with them. We will fight in the boardroom. We need to find out who is behind that SUV following you. I have a feeling Liza is more than just a mistress. Tumayo ako at inayos ang aking sarili. Ang bawat hibla ng aking damit ay tila ba nakasuot ng may layunin. Habang papalabas kami ng simbahan, napansin ko ang isang itim na sasakyan na nakaparada hindi kalayuan. Ang mga bintana nito ay sobrang itim. Tila ba sumisipsip ng lahat ng liwanag sa paligid? Go home, Gabriel. Lock everything. I'll stay in a hotel tonight. Utos ko. Ngunit bago pa man ako makahakbang patungo sa aking sasakyan, isang boses ang bumasag sa katahimikan ng gabi. So, dito ka na pala nagtatago, Maribel. Akala ko ba matalino ka? Lumingon ako at nakita ko si Arturo nakatayo sa tabi ng itim na SUV. Ang kanyang mukha ay balot ng anino, ngunit ang kislap ng galit sa kanyang mga mata ay hindi maikakaila. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang folder. Isang folder na kaparehong-kapareho ng hawak ko. You left this sa study room, sabi niya, dahan-dahang lumalapit. The real corporate records. Did you really think Gabriel could hack into my private server nang hindi ko nalalaman? You played your move, Maribel. Now, it's my turn. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkakamali ko. Masyado kong minaliit ang desperasyon ng isang taong malapit ng malunod. What do you want, Arturo? Tanong ko. Ang aking boses ay nanatiling matatag sa kabila ng tensyon. Itinaas niya ang folder at isang mapanuyang ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Ang pirma mo sa deed of donation. Na yun din. O baka gusto mong makita kung gaano kabilis magmaneho ang mga tauhan ko habang kasunod ang sasakyan ni Gabriel. Sa sandaling yon, ang hangin sa paligid namin ay tila nag-freeze. Ang buhay ng aking anak ay nakataya sa isang piraso ng papel at ang aking 28 taon ng pagtitiis ay tila ba nauuwi sa isang mas masakit na pagkatalo. Tinititigan ko ang mga mata ni Arturo. Ang mga matang dati ay tinitingnan ko ng may buong pagtitiwala. Ngunit ngayon ay tila ba 2 butas na lamang ng pusali. Madilim, mabaho, at puno ng panlilinlang. Ang hangin sa labas ng simbahan ay naging kasing lamig ng yelo, at bawat hininga ko ay tila ba may kasamang maliliit na kristal na sumasugat sa aking lalamunan. Sa likod niya, ang itim na SUV ay nanatiling tahimik, isang dambuhalang naghihintay ng hudyat para managbang. Pirmahan mo na ito, Maribel, pag-uulit ni Arturo. Ang kanyang boses ay may halong tamis na tila balason. Huwag na nating pahabain pa ito. Ayaw mo namang may mangyaring masama sa kaisa-isa nating anak, hindi ba? Be the good mother you've always been. Isakripisyo mo ang iyong pride para sa kaligtasan ni Gabriel. Tumingin ako kay Gabriel. Ang aking anak ay nanatiling nakatayo ng tuwid. Ang kanyang muka ay walang bakas ng takot. Tanging matinding pagtitimpi lamang ang mababasa sa kanyang mga mata. Alam ko ang iniisip niya. Gusto niyang lumaban. Gusto niyang sabihin sa akin na huwag akong susuko. Ngunit bilang isang ina, ang bawat tibok ng aking puso ay tila ba isang tambol na nagbababala ng panganib. Dahan-dahan kong inilahad ang aking kamay para kunin ang folder. Nararamdaman ko ang bigat nito. Ang bigat ng 28 taon ng aking buhay na tila ba ibinebenta ko sa halagang bariya. You think you've won, Arturo? Mahinahon kong tanong habang binubuksan ang unang pahina. You think this piece of paper
is enough to erase everything I built? Hindi naman sa ganoon, sweetheart, sagot niya. At naramdaman ko ang kanyang kamay sa aking siko, isang hawak na puno ng pag-angkin, na tila ba isa lamang akong ari-arian? Gusto ko lang na maayos ang lahat. Once you sign this, we can move forward. You'll have your piece sa probinsya, and I'll have the company. Everyone wins. Hinuha ko ang ballpen na inabot niya. Ang dulo nito ay tumama sa papel, lumilikha ng isang maliit na marka. Ngunit bago ko pa man masimulan ang unang titik ng aking pangalan, isang pamilyar na pabango ang humalo sa amoy ng usok at alikabok sa paligid. Isang matamis at masangsang na amoy na alam kong hindi galing sa aking koleksyon. Bumukas ang pinto ng SUV at lumabas ang isang babaeng balot ng mamahaling sutla. Suot ang isang malapad na sombrero na tila ba nasa isang fashion show siya at hindi sa isang madilim na kalsada ng Quiapo. Si Liza. Arturo, honey, why is it taking so long? Ang boses niya ay malambing, ngunit bawat salita ay tila ba isang kuko na kumakaskas sa pisara. Lumapit siya sa amin. Ang kanyang mga takong ay lumilika ng ritmo sa semento. Is she being difficult again? Sabi ko naman sa'yo, Maribel is just emotional. Masyado siyang attached sa mga bagay na hindi naman na talaga sa kanya. Tumingin si Liza sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng mapanuyang awa. Oh, Maribel, look at you. You look so haggard. Stress is really not good for women our age. Kaya siguro hindi ka na magustuhan ni Arturo. You forgot how to be a woman, and you became a machine. A machine for money and business. Naramdaman ko ang panggigil ni Gabriel sa tabi ko. Ngunit bago pa siya makapagsalita, itinaas ko ang aking kamay para pigilan siya. Hindi ko ibibigay sa kanila ang kasiyahang makita kaming nagagalit. Ang galit ay para sa mga mahihina. Ang hustisya ay para sa mga matatalino. Liza, bati ko sa kanya. Ang aking boses ay kasing tigas ng marmol. Hindi ko alam na pati ang panonood sa mga transaksyong legal ay bahagi na ng trabaho mo bilang mistress. O baka naman natatakot ka na kapag hindi ko ito pirmahan, mawawalan ka ng panggastos sa mga peking bag mo? Namula ang mukha ni Liza sa ilalim ng kanyang makapal na makeup. How dare you! Arturo, hear her? She's insulting me again! Bigla siyang humawak sa kanyang tiyan at umarte na tila ba nahihilo. Oh, my baby. Arturo, sumasakit ang tinitibukan ko. Stress is bad for our son. Agad na lumapit si Arturo sa kanya. Ang muka ay balot ng labis na pag-aalala. Isang pag-aalala na hindi ko nakita sa kanya noong ako ang may sakit. Liza, honey, breathe. Huwag kang magpa-apekto sa kanya. Lumingon siya sa akin nang may nanlilisik na mga mata. Pirmahan mo ngayon, Maribel. Na yun na. Don't make me do something we will both regret. Tiningnan ko ang papel. Tiningnan ko ang aking anak. At tiningnan ko ang dalawang taong nasa harap ko na tila ba mga linta na sumisipsip ng dugo ng pamilyang ito. Isang desisyon ang nabuo sa aking isipan. Isang desisyong hihila sa kanila sa ilalim ng lupa habang iniisip nilang sila ay umaakyat sa langit. Pinirmahan ko ang dokumento. Ngunit sa bawat kurba ng aking ballpen, may isang lihim na ngiting nakatago sa aking puso. There, sabi ko, sabay hagis ng folder sa dibdib ni Arturo. You have what you want. You have the company. You have your reina. Ngayon, paalisin mo na ang mga tauhan mo sa likod ni Gabriel. Nakangising kinuha ni Arturo ang folder. Tila ba nakakuha siya ng ginto? Good choice, Maribel. See, it's not that hard to be obedient. Suminya siya sa mga lalaki sa SUV at dahan-dahang umalis ang sasakyan. Iniwan ang mausok na hangin. Let's go, honey, sabi ni Liza habang nakasandal sa balikat ni Arturo. Gusto ko nang mag-celebrate. Maybe a steak dinner? Pinanood ko silang sumakay sa sasakyan at humarurok palayo. Nanatili kami nakatayo ni Gabriel sa gitna ng katahimikan ng Quiapo. Ma, bakit mo ginawa yon? Tanong ni Gabriel, ang boses niya ay basag.
We worked so hard for those evidences. Bakit mo ibinigay sa kanya ang lahat? Hinarap ko ang aking anak. Hinawakan ko ang kanyang mga pisingi. At doon ko hinayaan na lumabas ang tunay na kislap ng aking mga mata. Isang kislap na puno ng tuso at determinasyon. Gabriel, do you really think I would give him my real signature? Tanong ko ng may mahinang tawa. Ang pirma sa papel na iyon ay ang pirma ko noong 21 taong gulang pa lamang ako. Isang pirma na matagal ko nang binago sa lahat ng legal na dokumento ng kumpanya. In the eyes of the law, that document is null and void. I just bought us time. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel. And more than that, pagpapatuli ko habang kinukuha ang isang maliit na plastic bag mula sa aking bulsa. Isang bag na may lamang ilang hibla ng buhok. Noong lumapit si Liza sa akin para insultuhin ako, hindi niya napansin na nahablot ko ang ilang hibla ng buhok niya mula sa kanyang sombrero. Gabriel, we are going to the lab. Hindi lang kumpanya ang babawiin ko sa kanya. Babawiin ko rin ang katotohanan. Anong ibig mong sabihin, Ma? Tumingin ako sa direksyong pinuntahan ni na Arturo. Liza is a master manipulator, but she forgot one thing. I am an accountant. I deal with facts and figures, not emotions. At ang figure na nakita ko sa bank records na nakuha mo, may isang malaking halagang lumalabas sa L-Star Holdings papunta sa isang fertility clinic sa Singapore, 6 na buwan na ang nakalilipas. At ayan sa records, Arturo had a vasectomy 10 years ago na hindi niya kailanman sinabi sa akin dahil sa kanyang pride. Napatigil si Gabriel. Tila ba sinusubukang iproseso ang bawat salitang binitawan ko. Ang batang dinadala niya ay hindi kay Arturo, pagtatapos ko. Ang boses ko ay kasing lamig ng kamatayan. He is being played by his mistress, and he is destroying his real family for a lie. Gabriel, hindi tayo titigil hanggat hindi natin nakikita ang mukha niya kapag nalaman niyang ang tagapagmana na ipinalit niya sa'yo ay isang malaking panloloko. Habang naglalakad kami patungo sa aming sasakyan, naramdaman ko ang muling pagkabuhay ng aking espiritu. Ang bawat hakbang ko ay tila ba isang dagok sa mukha ni na Arturo at Liza. Ngunit habang papalayo kami, napansin kong may isang itim na subreng na iwan sa tapat ng pintuan ng simbahan. Isang subreng, may nakasulat na pangalan ko sa isang sulat kamay na hindi ko makakalimutan. Ang sulat kamay ng aking namatay na ama. Ang aking kamay ay nanginghinig habang pinupulot ang sobre. Paano magpapadala ng mensahe ang isang taong 10 taon na sa ilalim ng lupa? Ang itim na sobreng hawak ko ay tila ba naglalabas ng sarili nitong lamig. Isang uri ng panging inig na tumatagos mula sa aking mga daliri hanggang sa aking kaluluwa. Ang sulat kamay sa harap nito, ang bawat kurba ng mga titik, ang diin ng tinta, ay hindi maaring mapagkamalan. Ito ang sulat ni Papa. Ngunit paano? 10 taon na ang nakalilipas mula nang ihatid namin siya sa kanyang huling hantungan. Bago pa naging ganito, kalala ang kabulukan ng pamilya ni Arturo. Ma, ano yan? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala habang pinagmamasdan ang aking pamumutla. Hindi ako sumagot. Dahan-dahan kong binuksan ang sobre sa loob ng sasakyan. Walang tunog ng pagpunit. Tanging ang banayad na pagdausdos ng papel sa aking mga daliri. Sa loob, may isang susi na may nakaukit na numero ng isang safety deposit box at isang maikling liham na may petsang 1 linggo bago siya bawian ng buhay. Maribel, anak, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay dumating na ang araw na kinatatakutan ko. Alam ko ang pinasok mong pamilya. Nakita ko ang mga mata ni Arturo. Punong-puno ng ambisyon, ngunit walang laman na katapatan. Huwag kang maging biktima sa sarili mong tahanan. Gamitin mo ang susing ito kapag naramdaman mong wala ka ng matataguan. Ang hustisya ay hindi laging dumarating sa simula. Ngunit lagi itong dumarating
para sa mga handang maghintay. Isang safety deposit box sa National Bank. Bulong ko, habang mahigpit na nakakapit sa susi. Itinago ito ni Papa sa ilalim ng pangalan ng kanyang dating sekretarya. Arturo never knew about this. Ma, we need to go there first thing in the morning, sabi ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa determinasyon. But first, the DNA lab. Kailangan nating maunahan ang susunod na galaw ni Papa. Habang binabaybay namin ang kalsada, patungo sa isang pribadong laboratorio, tumunog ang aking cellphone. Isang notification mula sa bangko. Isang pagtatangkang i-withdraw ang lahat ng laman ng aking personal investment account. Gamit ang dokumentong kapipirma ko lang kanina. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Arturo, you're so predictable. Gabriel, he's at the bank's main branch. Sinusubukan niyang gamitin ang peking pirma ko. Sabi ko habang mabilis na nagtatype sa aking laptop. Hindi niya alam na ang lahat ng accounts ko ay nakaset sa dual verification sa oras na may lumabas na malaking halaga. At dahil hindi tumutugma ang biometric scan sa pirma, ang account ay otomatikong maglo-lock sa loob ng 30 minuto. Eksaktong pagkatapos ng 30 minuto, tumawag si Arturo. Sa pagkakataong ito, wala na ang tamis sa kanyang boses. Ang tanging naririnig ko ay ang paghingal ng isang hayop na nasusukol. Maribel, anong ginawa mo? Sigaw niya, at sa background ay naririnig ko ang mahinang boses ng isang bank teller na humihingi ng paumanhin. Ang sabi rito, frozen ang account dahil sa signature mismatch. I have the document! I have your signature! Arturo, ilang beses ko bang sasabihin sa iyo? Sagot ko, ang boses ko ay nanatiling kalmado. Tila ba, naguutos lamang ako ng kape sa isang restaurant? Matalino ako. Pero mas matalino ang sistema ng seguridad na ako mismo ang nagdisenyo para sa bangkong yan noong naging consultant nila ako. Did you really think it would be that easy to rob me in broad daylight? You bitch! I'll make sure you regret this. Kapag nakuha ko ang kontrol ng board bukas, sisiguraduhin kong wala kang mapupuntahan. Good luck sa board meeting, Arturo, madiin kong sabi. Sana lang ay hindi sila magulat kapag nalaman nilang ang pondong ipinangako mong pambayad sa utang ng kumpanya ay hindi kailanman papasok sa account mo. Oh, and by the way, pakisabi kay Liza, ang hibla ng buhok niya ay nasa lab na. Results will be out in 48 hours. Let's see if that heir of yours really has your blood, or just your stupidity. Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot at pinatay ko na ang tawag. Ibinaba ko ang aking bintana at hinayaan ang hangin na humampas sa aking muka. Sa loob ng 28 taon, ngayon ko lang naramdaman ang ganitong uri ng laya. Ang bawat pang-iinsulto ni Doña Consolacion, ang bawat gabing hindi umuuwi si Arturo, ang bawat sakripisyong ginawa ko para sa kanilang pamilya, lahat ng iyon ay nagiging gasolina para sa aking pagbangon. Dumating kami sa laboratorio at mabilis naming naisumite ang sample. Habang pabalik kami sa sasakyan, napansin ko ang isang pamilyar na figura na nakatayo sa anino ng kanto. Isang matandang lalaki na nakasuot ng barong, tinitignan kami ng may kakaibang seryosong tingin. Si Attorney Valdez, ang dating abogado ni Papa na biglang nawala pagkatapos ng libing. Maribel, tawag niya, ang boses ay paos ngunit may awtoridad. Lumapit siya sa akin at may inabot na isang maliit na recorder. Hindi lang susi ang iniwan ng iyong ama. Iniwan niya rin ang katotohanan tungkol sa pagkamatay niya. At tungkol sa kung sino talaga ang pumatay sa kanya para makuha ang kumpanya niyo. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga buto. Anong ibig mong sabihin, attorney? Ang atake sa puso ng iyong ama, 10 taon nang nakalilipas? Hindi yun natural. Bulong niya habang mabilis na tumitingin sa paligid. Pakinggan mo ito. At tandaan mo, ang kaaway na nasa harap mo ay hindi kasing delikado ng kaaway na kasama mo sa loob ng bahay sa loob ng maraming taon. Bago pa ako makapagtanong muli, mabilis na sumakay ang abogado sa isang naghihintay na taxi
at nawala sa dilim ng gabi. Nang inginig ang aking kamay habang pinipindot ang play sa recorder. Ang unang narinig ko ay ang boses ni Papa. Humihingal, tila ba nahihirapang huminga? At pagkatapos, ang boses ng isang babae. Isang boses na kabisado ko ang bawat tono ng pananakot at pagmamalaki. Huwag ka nang lumaban, Don Miguel, sabi ng boses ni Doña Consolacion sa recording. Kapag nawala ka, ang lahat ng ito ay magiging sa amin na. Si Maribel ay mahina. Madali siyang kontrolin ni Arturo. Salamat sa gamot na ito. Mukhang natural lang ang lahat. Nabitawan ko ang recorder sa sahig ng sasakyan. Ang katahimikan sa loob ay naging kasing bigat ng isang libingan. Hindi lang pala traidor si Arturo. Ang buong pamilya niya ay mga mamamatay tao. At sa loob ng 10 taon, nanilbihan ako sa babaeng pumatay sa sarili kong ama. Ang bawat pintig ng aking puso ay tila ba isang mabigat na hakbang patungo sa kailaliman ng impyerno. Ngunit ang impyernong ito ay hindi bago sa akin. 10 taon ko na pala itong tirahan, at ang diablong kinatatakutan ko ay ang babaeng itinuring kong sariling ina. Hawak ko ang recorder sa loob ng aking bulsa. Ang lamig ng metal nito ay tila ba nanunuot sa aking balat. Nagpapaalala sa akin na ang bawat yakap, bawat payo at bawat ngiti ni Doña Consolacion ay may bahid ng lason. Ma, we can't go back there, bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig habang nakatingin sa aming malaking mansyon. Ang mga ilaw sa loob ay nakabukas, nagbibigay ng isang maringal na anyo na sa likod ay nagtatago ng isang karumal-dumal na sikreto. Hindi, Gabriel, sagot ko. Ang aking boses ay walang emosyon, kasing tigas ng semento. Babalik tayo, doon tayo magsisimula. Ang bahay na yan ay itinayo sa dugo ng lolo mo at hindi ko hahayaang sa kanila ang huling halakak. Pumasok ako sa mansyon nang may marahas na katahimikan. Ang tunog ng aking mga takong sa marmol na sahig ay tila ba isang martilyo na nagpapako sa kabaong ng kanilang kasinungalingan. Sa gitna ng sala, nakaupo si Doña Consolacion sa kanyang paboritong silya. Tila ba isang reyna na naghihintay ng kanyang mga alipin. Sa tabi niya ay si Arturo, na tila ba isang asong nababahala, pabalik-balik sa paglalakad. Finally, you're back, Maribel, bungad ni Doña Consolacion. Ang kanyang muka ay puno ng pekeng otoridad. Akala ko ay tuluyan ka nangang nabaliw at naglayas. Do you have any idea how much stress you've caused Arturo? At ang kumpanya? You need to fix this mess, now. Hindi ako sumagot. Naglakad ako ng dahan-dahan patungo sa kanya. Ang aking mga mata ay nakapako sa kanyang matatandang kamay na nakahawak sa kanyang baston. Ang mga kamay na yon. Ang mga kamay na pumatay sa aking ama. Bakit ka nakatitig ng ganyan, Maribel? Inis na tanong ni Arturo. Lumapit siya sa akin at pilit na hinahawakan ang aking braso. Mommy is talking to you. Magmakaawa ka sa kanya. Baka sakaling mapatawad ka pa namin sa panggugulo mo sa bangko. Mabilis kong iwinaksi ang kanyang kamay. Ang aking tingin ay lumipat kay Arturo, isang tingin na puno ng pandidire. Huwag mo akong hahawakan, Arturo. Baka mahawa ako sa dumi ng konsensya mo. How dare you! Sigaw ni Doña Consolacion. Bigla siyang tumayo at itinaas ang kanyang kamay para saktan ako. Ngunit, bago pa man tumama ang kanyang palad sa aking pisingi, mabilis kong sinalo ang kanyang pulsuhan. Ang tunog ng mabilis na paghuli ko sa kanyang kamay ay bumasag sa katahimikan ng silid. Naramdaman ko ang panghihina ng kanyang buto sa aking mahigpit na pagkakahawak. Huwag niyo na akong susubukan muli, Donya. Bulong ko. Ang boses ko ay kasing lamig ng kamatayan. Ang oras ng pananakit niyo sa akin ay tapos na. Alam ko na ang lahat. Anong alam mo? Nababaliw ka na talaga. Nauutal na sabi ng matanda. Pilit niyang binabawi ang kanyang kamay, ngunit hindi ko siya binitawan. Alam ko na ang tungkol sa mga gamot na ibinibigay niyo kay Papa. 10 taon na ang nakalilipas. Sabi ko,
at nakita ko ang biglaang pagdaustos ng kulay mula sa kanyang mukha. Naging kasing puti siya ng papel. At alam ko rin na ang mga alahas na hinahanap nyo sa kwarto nyo, wala na yon. Isinangla na ni Arturo ang lahat para ipambili ng kondo ni Liza at para bayaran ang mga utang niya sa sugal. Lumingon si Doña Consolacion kay Arturo nang may halong gulat at galit. Arturo, is this true? Ang mga emerald ko? Ang pamanang alahas ng pamilya? Mommy, she's lying! She's trying to turn us against each other! Sigaw ni Arturo. Ngunit ang pawis sa kanyang noo ay nagpapakita ng katotohanan. Maribel, tumigil ka na! You're destroying this family! Family? Isang maikling tawa ang kumawala sa aking mga labi. Inilabas ko ang recorder mula sa aking bulsa at ipinatong sa lamesa. Ito ang pamilyang sinasabi mo, Arturo? Isang pamilya ng mga mamamatay tao at magnanakaw. Hindi ko pa pinatunog ang recorder. Gusto ko munang makita silang magdusa sa takot. Gusto ko munang makita ang pagguho ng kamilang mundo sa harap ko. You have 24 hours. Sabi ko habang binitawan ko ang kamay ni Doña Consolacion ng may pandidiri. 24 hours para ihanda ang lahat ng shares na ninakaw niyo mula sa ama ko at ilipat ito sa pangalan ni Gabriel. Kung hindi, ang recorder na ito ay mapupunta sa mga pulis, kasama ang lahat ng ebidensya ng embezzlement ni Arturo. Hindi mo magagawa iyan, Maribel, banta ni Arturo. Dahan-dahan siyang lumalapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Isipin mo si Gabriel. You wouldn't want him to grow up na may amang nasa kulungan at lolang kriminal, hindi ba? He's already growing up without Arturo, sagot ko ng walang kaba. But this time, he will grow up with a mother who fought for the truth. Tumalikod ako para umakyat sa aking kwarto. Ngunit bago pa ako makahakbang sa unang baitang ng hagdan, isang malakas na pagbagsak ng katawan ang narinig ko sa likuran. Si Doña Consolacion ay bumagsak sa sahig. Humahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay balot ng sakit. Mami! Sigaw ni Arturo. Agad siyang lumapit sa kanyang ina. Maribel, look what you did! Pinapatay mo ang mami ko! Tiningnan ko sila mula sa hagdan. Walang habag, walang awa. Alam ko ang kanilang laro. Nice try, Arturo. But we both know she's a master actress. If she's really having a heart attack, then let her experience what my father felt. Ang kawalan ng hangin, habang ang taong pinagkakatiwalaan niya ay nakatingin lang sa kanya. Nagpatuloy ako sa pag-akyat. Ngunit nang makarating ako sa aking kwarto, may isang bagay na nakapukaw sa aking atensyon. Ang pinto ng aking vault ay nakabukas. At ang lahat ng mga dokumentong nakuha ni Gabriel, ang mga orihinal na titulo at records, ay wala na. At sa gitna ng aking kama, may isang pulang envelope. Binuksan ko ito nang may nanginginig na kamay. Isang litrato ito ni Gabriel. Hindi na lang sinusundan, kundi nakatali na sa isang upuan. Ang kanyang mukha ay may bakas ng dugo. At sa likod niya ay nakatayo si Liza. Hawak ang isang matalim na gunting malapit sa kanyang leeg. May nakasulat na maikling mensahe sa likod ng litrato. The gala night will be your son's funeral, Maribel. Unless you sign the absolute waiver tonight. Choice is yours, Queen. Naramdaman ko ang paglamig ng bawat selula sa aking katawan. Ang aking panganib ay naging isang madugong realidad. Ang laro ay naging isang usapin ng buhay at kamatayan. Hinawakan ko ang gilid ng kama upang hindi itumba ng bigat ng aking nararamdaman. Ang litrato sa aking kamay ay tila ba nag-aapoy. Sinusunog ang bawat natitirang pasensya sa aking katawan. Ang aking Gabriel, ang tanging dahilan kung bakit ako nanatiling matatag sa loob ng 28 taon, ay nasa kamay ng isang halimaw na nagkukubli sa muka ng isang biktima. Narinig ko ang dahan-dahang pag-akyat ng mga yabag sa hagdan. Hindi yon ang mabilis at nagmamadaling hakbang ng isang taong may sakit. Iyon ay ang mayabang at siguradong paglakad ni Arturo.
Bumukas ang pinto ng aking silid nang walang pasabi. Pumasok siya. Suot ang isang ngiting, tila ba nanalo na siya sa loterya. Nakita mo na ba ang mensahe, Maribel? Sinasabi ko naman sa'yo, huwag mo kaming sagarin. Ngayon, napatunayan mo na kung hanggang saan ang kayang gawin ni Liza para sa kinabukasan ng aming anak. Tumingin ako sa kanya, hindi gamit ang mga matang puno ng luha, kundi ang mga matang tila ba 2 piraso ng yelo na handang sumugat. Alam mo ba ito, Arturo? Alam mo bang itinali niya ang sarili mong anak? Isang bata na pinalaki mo, kahit pa sabihing mas pinapahalagahan mo ang perang dala ko, tumawa siya ng maikli, isang tunog na puno ng lason. Anak? Gabriel is your son, Maribel. He's just like you. Masyado ring matalino para sa sarili niyang kabutihan. Liza is just doing what is necessary. Kapag napirmahan mo na ang waiver sa Galanite, pakahawalan namin siya. I'll make sure he's safe, but only after I get everything. Hindi mo kilala ang babaeng kasama mo, Arturo? Mahinahon kong sabi, habang dahan-dahan kong inililigpit ang aking mga gamit sa loob ng isang maliit na clutch bag. Sa tingin mo ba ay ikaw ang hari sa larong ito? Liza is using you. At ang batang dinadala niya, hindi sa'yo yon? Bahagyang nanginig ang panga ni Arturo. Ngunit mabilis siyang nakabawi. Nice try, Maribel. Gaslighting won't work on me anymore. Masyado ka ng desperada. Maghanda ka na. Ang gala ay magsisimula sa loob ng 2 oras. Dun mo pipirmahan ang lahat sa harap ng board as a voluntary retirement and donation of your shares to me. Lumabas siya ng silid at narinig ko ang pag-lock ng pinto mula sa labas. Ikinulong niya ako sa sarili kong kwarto, ngunit nagkamali siya. Masyado siyang naging kampante sa kanyang panalo. Kinuha ko ang aking pangalawang cellphone na nakatago sa loob ng isang butas sa ilalim ng aking vanity mirror, isang bagay na hindi nila nahanap dahil masyado silang abala sa paghahaluhog ng aking vault. Tinawagan ko ang numero ng lalaking nakita ko sa bank records ni Liza, si Ramil, ang tunay niyang asawa at kasabwat sa panloloko. Ramil, bumad ko nang sagutin niya ang tawag. Ang boses ko ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Alam ko kung nasaan kayo, at alam ko rin na balak kang takasan ni Liza kapag nakuha na niya ang pera mula kay Arturo. May ticket na siya patungong Switzerland, pero isa lang ang pangalang nakasulat doon. Ang pangalan niya. Narinig ko ang mabigat na paghinga ni Ramil sa kabilang linya. Anong pinagsasabi mo? Kasama ko si Liza. Kami ang magkasama sa huli. Tignan mo ang loob ng itim na bag niya. Ang compartment na may hidden zipper. Patuloy ko. Ang bawat salita ko ay tila ba isang pamingwit na dahan-dahang humuhuli sa kanyang hinala. Nandoon ang passport niya at ang bank draft na para lamang sa kanya. Do you really think she loves you? Ginagamit ka lang niya para sa dirty work? Kapag nakuha na niya ang shares ko, iiwan ka niya rito para mabulok sa kulungan habang siya ay nagpapakasasa sa ibang bansa. Katahimikan ang sumunod. Isang mahaba at nakabibinging katahimikan na tila ba nagpapatunay na tumama ako sa kalyo ng kanyang duda. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Ramil. Ang boses niya ay puno na ngayon ng pagtataksil. Safe house sa Binondo. Ang abandonadong bodega ng tela ng pamilya ni Liza. Sabi ko, kahit nahula ko lamang yon, base sa huling lokasyon ng GPS ni Gabriel. Huwag mong sasaktan ang anak ko. Kapag nakuha ko si Gabriel ng walang galos, ibibigay ko sa iyo ang account number kung nasaan ang tunay na pera ni Arturo. Ang pera na hindi alam ni Liza na itinago ko. Dalian mo, madam, sabi ni Ramil bago niya pinatay ang tawag. Dahil sa oras na tumunog ang bell para sa simula ng gala, hindi ko na matitiyak kung anong magagawa ni Liza sa anak mo. Mabilis akong kumilos. Hindi ko kailangan ng susi para lumabas sa kwartong ito. May isang lihim na daanan sa likod ng aking walk-in closet na konektado sa attic. Isang bagay na tanging ang tatay ko at ako lamang ang nakakaalam. Habang gumagapang ako sa makipot na daanan,
Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay nagpapaalala sa akin ng aking kabataan. Ang bawat gasgas sa aking balat ay hindi ko nararamdaman. Ang tanging nasa isip ko ay ang mukha ni Gabriel. Nakarating ako sa garahe nang hindi nila napapansin. Sumakay ako sa lumang sasakyan ni Papa na matagal nang hindi ginagamit, ngunit palagi kong pinapanatiling maayos ang makina sa ilalim ng gabi. Ang biyahe patungong Binondo ay tila ba isang karera laban sa kamatayan. Bawat pulang ilaw ng traffic light ay tila ba isang kaaway na humaharang sa aking landas. Ang ulan ay nagsimulang pumatak ng malakas. Ang tunog ng bawat patak sa bubong ng sasakyan ay tila ba mabilis na tibok ng aking puso. Nakarating ako sa bodega. Madilim, mabaho, at puno ng panganib. Dahan-dahan akong pumasok. Ang bawat hakbang ko ay kasing tahimik ng isang anino. Sa gitna ng bodega, sa ilalim ng isang nandidilaw na bombilya, nakita ko si Gabriel. Nakatali siya. Ang kanyang ulo ay nakayuko. At sa harap niya, nakatayo si Liza. Hawak ang isang matalim na gunting, tila ba nag-e-enjoy sa bawat segundong lumilipas. "Where is Ramil?" Sigaw ni Liza nang mapansin niya ang aking pagdating. "Bakit ikaw ang nandito, Maribel?" "Wala na si Ramil, Liza," sabi ko habang dahan-dahang lumalapit. Inilabas ko ang isang folder mula sa aking bag. Alam na niya ang lahat. At ngayon, ikaw at ako na lang ang mag-uusap. Gusto mo ang shares ko? Heto, pirmahan mo na ang release paper ni Gabriel at isasama ko na sa pirma ang lahat ng kailangan mo. Isang malademonyong ngiti ang lumitaw sa labi ni Liza. Masyado kang madaling kausap, Maribel. Pero sa tingin mo ba ay hahayaan ko kayong mabuhay pagkatapos nito? Kapag nakuha ko ang shares, ang martir na asawa at ang kanyang henyo na anak ay maglalaho na parang bula. Itinaas niyang gunting, hindi para sa lubid ni Gabriel, kundi para itutok sa aking lalamunan. Ngunit bago pa siya makalapit, isang tunog ng mabilis na pagbukas ng malaking pinto ang narinig namin. Ang mga pulis? Hindi, si Arturo. Kasama ang mga board members ng kumpanya. "What is the meaning of this?" Sigaw ng isa sa mga board members. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla habang nakikita ang eksena. Napatigil si Liza, napatigil si Arturo. Ang lahat ay tila ba nag-freeze sa isang nakakabinging sandali. "Arturo, honey, it's not what it looks like," nautal na sabi ni Liza. Dahan-dahan niyang itinatago ang gunting sa likod niya at muling nagsuot ng mukha ng isang biktima. "Maribel, she kidnapped me. Sinubukan niya kaming patayin ng baby mo." Tumingin si Arturo sa akin, pagkatapos ay kay Gabriel, at huli ay kay Liza. Ang katahimikan ay naging kasing talim ng isang patalim na handang humiwa sa kahit na kaninong magkamali ng galaw. Tinitingnan ko ang bawat mukha ng mga taong nasa harap ko. Mga board of directors ng kumpanya, ang mga taong may hawak ng kapangyarihan sa mundo ng negosyo, na ngayon ay tila ba mga manonood sa isang madugong teleserye. Ang amoy ng kalawang at luma na tela sa bodega ay tila ba lalong tumatapang, sumasama sa amoy ng takot na nanggagaling kay Liza. "Arturo, thank God, andito ka!" Ang boses ni Liza ay biglang naging matinis, puno ng hikbi, na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Mabilis siyang binitawan ng gunting. Ang tunog ng pagtama nito sa semento ay umalingaw-ngaw sa buong bodega at tumakbo patungo kay Arturo. Kumapit siya sa braso nito. Nanginginig ang buong katawan. "Iligtas mo kami ng baby mo. Sinugod niya ako rito, Arturo." Sabi ni Maribel, papatayin niya ako at ang bata para hindi mo na kami maisama sa gala night. She's insane! Nakita ko ang pagkabigla sa mukha ni Arturo, na sinundan ng isang mapanuring tingin mula kay Mr. Sai at sa iba pang board members. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang hatol. "Maribel?" Ang boses ni Arturo ay mababa, may halong banta at pagkalito. "Anong ginagawa mo rito? At bakit nakatali ang anak mo? Is this some kind of sick game?" Hindi ako gumalaw.
Hindi ako sumigaw. Sa halip, dahan-dahan akong lumapit kay Gabriel. Ang bawat hakbang ng aking mga takong sa maduming sahig ay tila ba isang deklarasyon ng digmaan. Inilabas ko ang isang maliit na kutsilyo mula sa aking bag. Isang gamit na sadyang inihanda ko para sa sandaling ito at dahan-dahang pinutol ang mga lubid na gumagapos sa aking anak. Ma! Bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay paos, ngunit puno ng pagtitiwala. Hush, Gabriel. It's over. Mahinahon kong sabi habang tinutulungan ko siyang tumayo. Hinarap ko ang grupo ni Arturo nang may malamig at matatag na tingin. Arturo, honey, you look confused. Siguro ay dapat nating tanungin ang mga board members kung ano ang tingin nila sa isang CEO na ang kabit ay nagpapatakbo ng isang kidnap for ransom operation sa sarili niyang warehouse. Kidnap? Singhal ni Liza, habang lalong isinisiksik ang kanyang muka sa balikat ni Arturo. You're lying. You brought him here. Board members, huwag kayong maniniwala sa kanya. Maribel is obsessed with keeping the company. Gagawin niya ang lahat para sirain kami ni Arturo. Isang maikli at matalim na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Obsessed? Board members, tignan niyo ang folder na hawak ni Mr. Sai. Ipinadala ko yan sa inyong lahat bago ako pumunta rito. Mabilis na binuksan ni Mr. Sai ang hawak niyang folder. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga litrato, hindi ng mga transaksyon, kundi ng mga selyadong dokumento mula sa Singapore Fertility Clinic at ang ulat ng GPS tracking ang sasakyan ni Liza sa loob ng 3 buwan. Ano ito, Maribel? Tanong ni Mr. Sai. Ang kanyang kilay ay nagsalubong habang binabasa ang mga medical records. Iyan ang katotohanan na pilit itinatago ng reyna ni Arturo. Sagot ko, habang dahan-dahan kong inaayos ang aking nagulong buhok. Arturo, alam mo bang ang L-Star Holdings ay hindi lang ginamit para sa embezzlement? Ginamit din niya ni Liza para bayaran si Ramil, ang lalaking nasa anino ng bodegang ito ngayon, upang protektahan ang sikreto niya. At ang sikretong yon? Isang vasectomy procedure na ginawa sa'yo 10 taon na ang nakalilipas sa Makati Medical Center, na alam kong hindi mo sinabi kahit kanino, dahil sa iyong pride bilang lalaki. Napatigil si Arturo. Ang kanyang muka ay nawala ng kulay. Tila ba dinaluyan ng yelo ang kanyang mga ugat? Lumingon siya kay Liza. Ang kanyang pagkakahawak sa braso nito ay dahan-dahang lumuwag. What is she talking about, Liza? She's lying, Arturo! Gawa-gawa lang niya yan! Board members, please! Pagmamakaawa ni Liza, ngunit ang kanyang boses ay nagsisimula ng mabasag sa takot. And here's the best part, patuloy ko. Ang bawat salita ay kasing talim ng labaha. Liza, honey, you forgot that I'm an accountant. I don't just look at money. I look at the people behind it. Mr. Sai, pakilipat sa huling pahina. Nandun ang kopya ng marriage contract ni Liza at Ramil sa kabilang probinsya na hindi kailanman na-annul. She's not just a mistress, Arturo. She's a professional scammer who targeted you because you were the easiest prey. Isang lalaking uhaw sa papuri at madaling maoto ng isang pa-victim na babae. Isang malakas na sampal ang bumasag sa katahimikan. Hindi mula sa akin, kundi mula kay Arturo. Tumama ang kanyang palad sa pisngi ni Liza nang may ganoong kalakas na puwersa, dahilan upang mapaupo ang babae sa semento. You used me? Sigaw ni Arturo. Ang kanyang galit ay tila ba isang bulkang sumasabog. Lahat ng pera ko, lahat ng shares na ibinigay ko sa'yo. Niloloko mo lang ako? Ngunit bago pa makasagot si Liza, isang boses ang narinig mula sa madilim na sulok ng bodega. Hindi lang siyang gumamit sa'yo, Arturo. Lumabas si Ramil mula sa dilim, hawak ang isang itim na bag, ang bag ni Liza. Madam Maribel was right. Balak mo nga akong takasan, Liza. Board members, lahat ng records ng illegal investments ni Arturo, itinago ni Liza rito para i-blackmail siya sa bandang huli. Nagsimumulang magbulungan ang mga board members.
Ang tensyon ay umakyat sa rurok nito. Arturo, we've seen enough. Sabi ni Mr. Sai. Ang boses ay puno ng pandidiri. The board meeting tonight will be for your immediate termination. Maribel, we owe you an apology. Tiningnan ko si Arturo, na ngayon ay nakaluhod sa sahig. Tila ba isang haring na wala ng kaharian. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi habang nakatingin sa akin. Maribel, patawarin mo ako. Please, for the sake of our 28 years. Ngunit bago ko pa man siya masagot, ang tunog ng mabilis na pagdating ng mga sasakyan ng pulis ay umalingangaw sa labas ng bodega. Ang mga asul at pulang ilaw ay tumagos sa mga bintana. Tila ba nagbibigay ng kulay sa gabi ng paghuhukom. Wait! Sabi ng isang pulis na pumasok. Hawak ang isang warrant of arrest. Hindi lang para sa kidnapping at embezzlement ang punta namin dito. May bago kaming ebidensya tungkol sa pagkamatay ni Don Miguel 10 taon na ang nakalilipas. Arturo, Doña Consolacion, you are both under investigation for conspiracy to commit murder. Naramdaman ko ang panghinto ng tibok ng aking puso. Lumingon ako kay Arturo at doon ko nakita ang tunay na takot sa kanyang mga mata. Ang takot ng isang taong alam na ang kanyang mga sikreto ay tuluyan ng nabulgar. Murder? Bulong ni Arturo. Tila ba nawawala na siya ng malay? Yes, sabi ko, habang inaalalayan ko si Gabriel palabas ng bodega. Ang kumpanya ay sa akin na muli, Arturo. At ang tanging bagay na ititira ko sa'yo ay ang uniforme ng bilangguan. Gabriel, let's go. We have a gala to attend. Habang naglalakad ako palabas, hindi ko na nilingon ang mga sigaw ni Liza at ang pagmamakaawa ni Arturo. Ang ulan sa labas ay tila ba naghuhugas sa lahat ng dumi ng aking nakaraan. Ngunit sa aming paglabas, isang itim na kotse ang huminto sa aming harapan. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang tao na hindi ko inaasahan. Si Doña Consolacion, na tila ba hindi malang naapektuhan ng kanyang heart attack kanina, suot ang kanyang pinakamahal na alahas at isang matalim na ngiti. Akala mo ba ay natapos na ang lahat, Maribel? Ang laban ay hindi nagtatapos sa isang bodega sa Binondo. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa aking mukha ay tila ba mga maliliit na karayom na nagpapaalala sa akin nagising ako mula sa mahabang panaginip. Sa harap ko, si Doña Consolacion ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang baston na may ultimo pilak ay nakabaon ng matibay sa basang semento. Wala na ang panghihina. Wala na ang paghingal na ipinakita niya kanina sa mansyon. Ang kanyang mukha, na puno ng mga kulubot ng panahon, ay tila ba isang maskara ng bakal na hindi matitinag ng kahit anong bagyo. Ang galing mong umarte, Donya, simula ko, habang mahigpit kong inaalalayan si Gabriel. Ang aking boses ay nanatiling kalmado. Tila ba hindi kami galing sa isang madugong tagpo sa loob ng bodega? Ang heart attack mo ay karapat-dapat sa isang parangal. Sayang at hindi ka naging artista. Mas bagay yon sa talento mong manlinlang. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Ang pag-arte ay bahagi ng kaligtasan, Maribel. Isang bagay na hindi mo natutunan dahil masyado kang naging kampante sa iyong pagiging martyr. Akala mo ba ay sapat na ang mga pulis at ang board members para pabagsahin ako? Maribel, ako ang nagtanim ng mga haligi ng kumpanyang yan bago ka pa man isilang. Alam ko kung saan nakatago ang bawat kaluluwang ibinaon namin para marating ang kinalalagyan namin ngayon. Kasama na ba doon ang kaluluwa ng tatay ko? Madiin kong tanong. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Gabriel sa aking kamay. Attorney Valdez gave me the recording, Donya. Ang boses niyo, ang pag-amin niyo sa paglason sa kanya, lahat ng yon ay malinaw pa sa sikat ng araw. Humakbang ng isa si Doña Consolacion. Ang tunog ng kanyang baston sa semento ay tila ba isang babala. Isang recording? Sa tingin mo ba ay tatayo yan sa korte? Isang matandang abogado na may demensya at isang recording na madaling imanipula sa panahon ngayon?
Huwag kang maging bata, Maribel. Ang batas ay para sa mga may pera at koneksyon. At sa mundong ito, ako pa rin ang may hawak ng mga iyon. Lumingon siya sa likod ko, kung saan inilalabas na ng mga pulis ang isang nakapusoas na Arturo. Ang aking asawa ay mukhang isang basang sisiw. Ang kanyang mamahaling tuksido ay punong-puno ng dumi at ang kanyang mga mata ay balot ng lubos na kahihiyan. Mami, tulungan niyo ako! Pagmamakaawa ni Arturo nang makita ang kanyang ina. Si Maribel, balak niya tayong sirain. Sabihin niyo sa kanila na wala pa yung kinalaman sa nangyari kay Don Miguel. Tiningnan lamang ni Doña Consolacion ang kanyang anak nang may halong pandidiri. Tumahimik ka, Arturo. Napakahina mo. Hinayaan mong malustay ang lahat dahil sa isang babaeng hindi mo man lang nagawang imbestigahan? You are a disgrace to the family name. Ibinaling niya muli ang kanyang tingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Listen to me carefully, Maribel. You have two choices. Ibigay mo sa akin ang recording na yon at ang lahat ng shares na hawak mo at hahayaan kitang umalis kasama ang anak mo ng buhay. O, ituloy mo ang pagpunta sa gala night at sisiguraduhin kong ang gabing yon ang huling gabi na makikita nyo ang liwanag ng buwan. Pananakot na ba ito, Donya? Tanong ko na may kasamang hamon. Dahil kung oo, huli na kayo. Ang gala night ay hindi na tungkol sa kumpanya. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng dangal na ninakaw nyo sa amin. Dangal? Tumawa ng malakas ang matanda. Isang tunog na mas masakit pa sa kidlat na gumuhit sa kalangitan. Ang dangal ay hindi nakakain, Maribel. Ang kapangyarihan ang mahalaga. And as we speak, ang aking mga tauhan ay nasa gala na. Ang lahat ng board members na akala mo ay kampi sa iyo, meron silang mga sikretong hawak ko. Isang tawag ko lang, at babaligtad silang lahat laban sa iyo. Then let's see, Donya, sabi ko habang binubuksan ko ang pinto ng aming sasakyan. Gabriel and I will be there. Suot ang lahat ng alahas na ninakaw ni Arturo sa inyo na nabawi ko na mula sa pawn shop bago pa man tayo magkita rito. I will walk into that ballroom as the rightful owner of Miguel's legacy. At kayo? Kayo ang magsisilbing babala sa lahat ng mga taong akala ay kaya nalang tapakan ang katarungan. You will regret this, Maribel, sigaw ng matanda habang pabilis naming pinaandar ang sasakyan. Ang tunog ng makina ay lumunod sa kanyang mga pagbabanta. Sa loob ng sasakyan, nanatiling tahimik si Gabriel. Ma, are we really going there? It's dangerous. Ang mga tauhan ni Doña Consolacion, baka totoo ang sinasabi niya. Hinawakan ko ang kamay ng aking anak. Gabriel, sa loob ng 28 taon, natakot ako. Natakot akong mawala ang pamilyang akala ko ay totoo. Ngunit ngayon, wala na akong takot na natitira. Ang tanging nararamdaman ko ay ang obligasyon na tapusin ang sinimulan ng lolo mo. We are not just going there to win. We are going there to end the reign of terror. Inilabas ko ang aking laptop at mabilis na nag-send ng isang email. Isang email na naglalaman ng live stream link na direktang konektado sa lahat ng major news outlets sa bansa. Anong ginagawa mo, Ma? Kung gusto ni Doña Consolacion ng isang show, bibigyan ko siya ng isang palabas na hindi niya malilimutan. Sagot ko. The gala night will be televised. Bawat salita, bawat ebidensya, bawat mukha ng pagkakasala ay makikita ng buong Pilipinas. Doon natin makikita kung gaano kalakas ang koneksyon niya kapag ang buong bansa na ang humusga sa kanya. Nakarating kami sa hotel kung saan gaganapin ang gala. Ang liwanag ng mga chandelier ay tumatagos sa malalaking bintana at ang mga mamahaling sasakyan ay nakapila sa harapan. Bumaba ako ng sasakyan, suot ang aking pulang gown na tila ba isang nagniningas na apoy sa gitna ng gabi. Ang aking kwintas, ang orihinal na emerald na pag-aari ng aking ina, ay kasing ningning ng aking determinasyon. Habang naglalakad kami sa red carpet, nararamdaman ko ang mga mata ng mga tao.
Ang mga bulungan ay tila ba mga bubuyog sa paligid? Ngunit bago pa man kami makapasok sa main ballroom, isang security guard ang humarang sa amin. Madam Maribel, I'm sorry but your name has been removed from the guest list. Sabi ng guard, hindi makatingin ng diretsyo sa aking mga mata. By whose order? Tanong ko. By the order of the acting chair, Doña Consolacion. Naramdaman ko ang biglang pananahimik ng paligid. Ang matanda ay nauna na pala sa amin. Ngunit bago pa makapagsalita ang guard muli, ang malaking pinto ng ballroom ay biglang bumukas. Lumabas si Mr. Sai, kasama ang lahat ng mga miyembro ng board na kanina lamang ay nasa bodega. Hayaan niyo siyang makapasok, utos ni Mr. Sai. Hindi siya bisita rito. Siya ang may-ari ng gabing ito. Pumasok ako sa loob, at ang bawat mata ay nakatuon sa akin. Sa dulo ng silid, sa gitna ng entablado, nakatayo si Doña Consolacion. Hawak ang isang baso ng champagne, tila ba hinihintay ang aking pagdating. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging kasing talim ng isang patalim. At doon ko napansin ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa tabi ni Doña Consolacion, nakatayo ang isang lalaki na matagal ko nang hindi nakikita. Ang aking kapatid na si Mateo, na akala namin ay namatay na sa isang aksidente sa ibang bansa, 15 taon na ang nakalilipas. Welcome to the party, Maribel, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pot. Akala mo ba ay ikaw lang ang may karapatan sa pamana ni Papa? Ang aking mundo ay muling nayanig. Isang panibagong pagtataksil mula sa sarili kong dugo. Tila naging isang malaking vacuum ang ballroom ng hotel. Sinisipsip ang lahat ng hangin at iniwan akong hapos sa gitna ng karangyaan. Ang bawat chandelier na nakasabit sa kisame ay tila ba naglalabas ng mga matatalim na liwanag na sumusugat sa aking paningin. Sa gitna ng entablado, nakatayo ang aninong matagal ko nang iniyakan, si Mateo. Ang aking kapatid, ang kaisa-isang kadugo na akala ko ay naging abo na sa isang malagim na aksidente sa London 15 taon na ang nakalilipas. Mateo. Ang pangalan niya ay tila ba isang lason na dahan-dahang lumalabas sa aking mga labi. Hindi ako makagalaw. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Gabriel sa aking siko. Ang kanyang kaba ay dumadaloy sa aking balat. Bakit, Maribel? Parang nakakita ka ng multo. Ang boses ni Mateo ay hindi na ang boses ng kuya na nagpatanggol sa akin noon. Ito ay naging malalim, mapang-uyam, at punong-puno ng put na hindi ko maunawaan. Lumakad siya pababa ng entablado. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos sa carpeted floor ay tila ba isang banta. Nagulat ka ba na buhay ako? O nagulat ka dahil ngayong narito na ako, hindi mo na solong makukuha ang yaman ni Papa? Mateo, anong sinasabi mo? Ang aking boses ay nanatiling kalmado sa kabila ng bagyong namumuo sa aking dibdib. Isang malaking kasinungalingan ang nasa harap ko, at alam kong may kamay si Doña Consolacion dito. 15 taon kaming nagluksa. 15 taon kitang hinanap. Bakit ka kasama ng babaeng yan? Isang matunog na tawa ang kumawala kay Doña Consolacion habang dahan-dahan siyang lumalapit kay Mateo, ipinapatong ang kanyang kamay sa balikat nito na tila ba siya ang bagong paboritong anak. Poor Maribel, masyado kang naging abala sa pagiging martyr kay Arturo, kaya hindi mo napansin ang mga sikretong itinago ng tatay mo. Mateo didn't die, Maribel. He was sent away. Because Miguel knew that between the two of you, Mateo is the one who truly understands how power works. Lies! Sigaw ni Gabriel. Hindi na nakapagpigil. Lolo Miguel loved my mom. Hindi niya magagawang itago ang sarili niyang anak. Quiet, boy. Madiin na sabi ni Mateo. Ang kanyang tingin ay lumipat sa aking anak. Wala kang alam sa mga sakripisyong ginawa ko habang ang nanay mo ay nagpapakasasa sa karangyaan ng pamilyang ito. Doña Consolacion was the one who sustained me.
Siya ang tumulong sa akin habang hinahayaan niyo ako mabulok sa ibang bansa. Tumingin ako sa paligid. Ang mga board of directors, kabilang si Mr. Sai, ay tila ba nababalot ng pag-aalinlangan? Ang paglitaw ng isang lalaking tagapagmana ay isang malaking dagok sa aking legal na posisyon. Sa batas ng tradisyonal na pamilyang Pilipino at maging sa ilang aspeto ng aming corporate bylaws, ang panganay na lalaki ay may malakas na claim. So, ito pala ang last card mo, Donya. Sabi ko, ang aking mga mata ay naging kasing lamig ng yelo. Inalis ko ang lahat ng emosyon sa aking mukha. Hindi ito ang oras para sa drama ng magkapatid. Ito ay oras para sa kalkulasyon. Ginamit mo ang kapatid ko. Ginamit mo ang galit niya para magkaroon ka ng kakampi sa loob ng board. Hindi niya ako ginagamit, Maribel. Putol ni Mateo. I am here to claim what is mine. At bilang panganay, binabawi ko ang lahat ng shares na ipinangalan sa iyo ni Papa. I have the documents, notarized and authenticated. And more importantly, I have the support of the majority of the board. Nagsimimulang magbulungan ang mga tao. Nakita ko ang ilang board members na dahan-dahang lumalapit sa panig ni Mateo at Doña Consolacion. Ang takot na itinanim ng matanda sa kanila kanina ay tila ba nakahanap ng bagong lakas sa pagkatao ni Mateo. Attorney Valdez! Tawag ko sa matandang abogado na kanina lamang ay nagbigay sa akin ng recorder. Ngunit nang tignan ko ang pwesto niya, wala na siya roon. Ang tanging nandoon ay ang kanyang baso ng alak na natapon sa lamesa. Hinahanap po ba ang iyong munting saksi? Pang-uuyang ni Doña Consolacion. Attorney Valdez is tired. He's an old man with a very fragile memory. Siguro ay nakalimutan na niya kung nasaan ang mga ebidensyang sinasabi mo. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ngunit pinanatili ko ang aking tindig. Hindi ako pwedeng bumagsak na yon. Mateo, pakinggan mo ako. Ang babaeng yan, siya ang pumatay kay Papa. May recording ako. May ebidensya ako. Recording? You mean a manipulated audio file? Mateo stepped closer, his face inches from mine. I could smell the expensive cognac and the scent of betrayal. Doña Consolacion showed me the real records, Maribel. Papa died because of heart failure. Heart failure caused by the stress you gave him when you insisted on marrying that loser Arturo. Ikaw ang pumatay sa kanya, Maribel. At ngayon, nagpapanggap kang biktima? Isang matalim na sakit ang sumaksak sa aking puso. Ngunit agad itong pinalitan ng isang malamig na realidad. Mateo is too far gone. Binulag na siya ng put at ng mga kasinungalingan ni Doña Consolacion. If that's how you want to play it, Mateo, sabi ko. Dahan-dahan kong kinuha ang aking clutch bag at inilabas ang isang maliit na remote control. Then let's make this official. Mr. Sai, board members, bago niyo pirmahan ang kahit anong resolusyon para ilipat ang shares kay Mateo, gusto ko lang ipakita sa inyo ang gift na inihanda ko para sa gabing ito. Pinindot ko ang button. Ang malaking screen sa likod ng entablado ay biglang nag-flicker at bumukas. Hindi ito ang tribute video para sa kumpanya. Ito ay isang live feed mula sa mismong security office ng hotel, kung saan makikita si Arturo na kasalukuyang kinakausap ng mga pulis. At sa kabilang window ay ang file transfer na nangyayari sa main server ng kumpanya. Anong kabalastugan ito, Maribel? Sigaw ni Doña Consolacion. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng manghinig. Ito ang katotohanan, sagot ko. Habang abala kayo sa pagpapakilala kay Mateo, ang aking team ay matagumpay nang natrace ang pinanggalingan ng pondo na ginamit para buhayin si Mateo sa London. Mateo, hindi ka tinulungan ni Doña Consolacion. Binayaran ka niya gamit ang perang ninakaw ni Arturo mula sa trust fund ni Gabriel. Ginamit nila ang pera ng anak ko para bayaran ang kapatid ko para sirain ako. Ang mga mukha ng board members ay muling nagbago. Ang usapin ng pamilya ay naging usapin na ng pagnanakaw sa loob ng korporasyon. At Mateo, patuloy ko, tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata.
You said you have the notarized documents? Check the dates. All of them were signed after Papa's death was declared. That's forgery. At ang taong nagnotaryo niyan? Siya rin ang abogadong kasalukuyang nasa ilalim ng kustodya ng mga pulis dahil sa pakikipagsabwatan kay Arturo. Nabitawan ni Mateo ang folder na hawak niya. Ang kumpanya sa kanyang mga mata ay nagsisimula ng gumuho. Hindi ito totoo. Nauutal na sabi ni Mateo. Lumingon siya kay Doña Consolacion. Sabi niyo legal ang lahat. Sabi niyo sa akin ang kumpanya. Shut up, you idiot! Bulyaw ni Doña Consolacion. Ang kanyang maskara ng pagiging marangal ay tuluyan ng natanggal. I should have left you to rot in that London jail. Ang katahimikan sa ballroom ay naging kasing talim ng isang hatol. Sa sandaling yon, ang lahat ng board members ay tumayo at lumapit sa akin. Iniwan ng matanda at ang aking kapatid sa gitna ng entablado. Maribel, sabi ni Mr. Sai, ang kanyang boses ay puno ng pinal na desisyon. The board is ready to vote. We recognize you as the sole chairperson and president of Miguel's legacy. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ang tunog nito ay tila ba isang musika ng tagumpay. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, nakita ko ang isang bagay na nagpapatigil sa aking hininga. Si Doña Consolacion, sa kanyang desperasyon, ay kinuha ang isang maliit na baril mula sa kanyang clutch bag at itinutok ito. Hindi sa akin, kundi kay Gabriel. Kung hindi sa akin ang kumpanyang ito, walang makikinabang dito, sigaw ng matanda. Ang kanyang mga mata ay balot ng lubos na kabaliwan. Papatayin ko ang kaisa-isa mong pag-asa, Maribel. Ang lahat ay tila ba bumagal. Ang bawat sigaw, ang bawat paggalaw ng mga tao ay naging malabo. Ang tanging nakikita ko ay ang daliri ni Doña Consolacion na dahan-dahang humihigpit sa gatilyo. Gabriel! Sigaw ko, habang mabilis akong tumakbo patungo sa aking anak. Ang tunog ng isang putok ay yumanig sa buong ballroom. Isang putok na nagpabagsak sa lahat ng katahimikan at nag-iwan sa amin sa gitna ng isang madugong trahedya. Ang nakabibinging tunog ng putok ng baril ay tila ba humiwa sa mismong kaluluwa ng bawat taong nasa loob ng ballroom. Sa isang saglit, ang lahat ng karanyaan, ang lahat ng ilaw, at ang lahat ng ambisyon ay naglaho, iniwan ang isang nakabibinging katahimikan na tila ba hininga ng kamatayan. Naramdaman ko ang bigat ng aking katawan habang idinidikit ko ang aking sarili kay Gabriel. Mariin kong ipinikit ang aking mga mata. Hinihintay ang hapdi ng bala, ang lamig ng pagwawakas. Ngunit sa halip na sakit, ang narinig ko ay ang marahas na pagbagsak ng isang katawan sa entablado at ang kalansing ng metal na tumama sa sahig. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Hindi ako ang tinamaan, at hindi rin si Gabriel. Si Mateo. Nakatayo ang aking kapatid sa pagitan namin, at Doña Consolacion. Ang kanyang balikat ay dumidugo, ang pulang likido ay mabilis na kumakalat sa kanyang puting taksido. Tila ba isang mansa ng pagsisisi na hindi na mabubura? Sa huling sandali, ang dugong na nananalaytay sa kanyang mga ugat, ang dugong galing kay Papa, ay nagising. Sinalo niya ang balang para sa amin. Mateo! Sigaw ko. Ang boses ko ay puno ng pait at takot, ngunit bago pa man ako makalapit, ang mga pulis ay tila ba mga itim na aninong sumakop sa entablado. Mabilis nilang pinadapa si Doña Consolacion. Ang matanda ay nagsisigaw. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kabaliwan, habang ang kanyang mukha ay pilit na idinidiin sa mamahaling carpet. Bitawan niyo ako! Sa akin ang kumpanyang ito! Ako ang reyna! Ang kanyang mga tili ay tila bahuni ng isang sugatang buwetre, nakaririndi at puno ng poot. Lumingon ako kay Arturo, na kanina pa pinapanood ang lahat mula sa gilid. Ang aking asawa, ang lalaking minahal ko ng 28 taon, ay nakatulala. Ang kanyang panga ay nanginig habang nakikita ang pagbagsak ng kanyang ina. Wala siyang ginawa. Wala siyang sinabi.
Nanatili siyang duwag hanggang sa huli. Tumayo ako ng tuwid. Inayos ko ang aking pulang gown na tila ba walang nangyaring kaguluhan. Hinawakan ko ang kamay ni Gabriel na ngayon ay nanginginig pa rin, ngunit nakatayo ng may dignidad sa tabi ko. Inalalayan ng mga medical personnel si Mateo at bago siya tuluyang ilabas, isang mahinang tingin ang ibinigay niya sa akin. Isang tingin na humihingi ng tawad ng walang boses. Naglakad ako patungo sa podium. Ang bawat hakbang ko ay tila ba isang dagok sa lahat ng mga taong nag-alinlangan sa akin. Ang live stream na kanina ko pa sinimulan ay kasalukuyan ang pinapanood ng milyon-milyong Pilipino. Ang buong bansa ay saksi sa pagguho ng kaharian ng mga traidor. Mr. Sai, Board of Directors, at sa lahat ng mga nakikinig, ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, kasing linaw ng kristal at kasing talim ng labaha. Ang gabing ito ay dapat na isang pagdiriwang ng tagumpay ni Arturo. Ngunit gaya ng nakikita ninyo, ang tagumpay na itinayo sa kasinungalingan at dugo ay kailanman hindi magtatagal. Tumingin ako ng diretso sa camera. Sa loob ng 28 taon, nanahimik ako. Naging asawa ko, naging ina, at naging tapat na lingkod ng pamilyang ito. Ngunit ang aking katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay paghahanda. Arturo, Doña Consolacion, at Liza, ang inyong panahon ay tapos na. Bilang bagong chairperson ng Miguel's Legacy, ang unang utos ko ay ang pagsasampa ng kasong plunder, murder, at kidnapping laban sa inyong lahat. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa ballroom, ngunit agad itong napawi nang itaas ko ang aking kamay. Arturo, tawag ko sa kanya. Lumingon siya sa akin, ang kanyang muka ay puno ng luha at desperasyon. Gusto mong pirmahan ko ang waiver? Heto, inilabas ko ang isang folder mula sa aking bag at inihagis ito sa kanyang paanan. Hindi ito ang waiver na gusto niya. Ito ay ang absolute divorce decree at ang kautusan mula sa korte para sa pagpapaalis sa kanya sa lahat ng ari-ariang nakapangalan sa akin. You're homeless, Arturo. You're penniless. At higit sa lahat, you're nothing. Lumapit sa kanya ang mga pulis para tuluyan na siyang ilabas. Habang kinakaladkad siya palabas ng ballroom, ang kanyang mga sigaw ng pagmamakaawa ay tila ba isang musika na nagbibigay ng catharsis sa aking puso. Ang bawat taon ng aking pagtitiis ay nabayaran sa bawat hakbang niya patungo sa kulungan. Hinarap ko muli ang mga tao. Ang aking mukha ay walang bakas ng pagkapagod, tanging isang malamig at maningning na rurok ng tagumpay. The gala is over, deklara ko. But for Miguel's legacy, this is just the beginning. Gabriel, son, come here. Umakyat si Gabriel sa entablado at tumayo sa tabi ko. Ang aming mga refleksyon sa malalaking salamin ng ballroom ay tila ba isang larawan ng bagong bukas. Isang bukas na wala ng anino ng mga konsolasyon. Habang ang mga tao ay dahan-dahang lumalabas, naiwan kaming mag-ina sa gitna ng entablado. Ang katahimikan ay muling bumalik, ngunit sa pagkakataong ito ay isang katahimikang puno ng kapayapaan. Ngunit bago kami tuluyang makababa, isang staff mula sa hotel ang lumapit sa akin ng may pagmamadali. Madam Maribel, may tumatawag po sa inyo mula sa ospital. Tungkol po kay Mateo. Naramdaman ko ang muling paglamig ng aking pakiramdam. Anong nangyari? Is he okay? Mayos na po ang kalagayan niya, pero may iniwan po siyang mensahe. Sabi niya, may isa pang taong kasama sa plano sina Arturo. Isang taong hindi niyo inaasahan na nandito rin sa loob ng ballroom ngayong gabi. Lumingon ako sa paligid. Ang ballroom ay halos wala ng tao, maliban sa mga waiters na naglilinis. Ngunit sa pinakadulo, sa isang madilim na sulok, nakita ko ang isang figurang nakatayo ng tahimik. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng hotel, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin ng may ganoong pamilyar na talim.
ang tunay na utak sa likod ng lahat. Ang taong nagmaniobra kay Arturo at Liza mula pa sa simula. Ang aking dating accountant at kanang kamay na si Mr. Santos. Naramdaman ko ang isang mapait na tawa sa aking lalamunan. Ang huling yugto ng aking paghihiganti ay tila ba nangangailangan pa ng isang huling pagsisiyasat? Nanatiling nakatayo ang lalaki sa madilim na sulok ng ballroom. Tila ba isang anino na tumatangging maglaho sa pagsikat ng liwanag? Si Mr. Santos. Ang taong pinagkatiwalaan ko sa loob ng 2 dekada. Ang taong humahawak ng bawat sentimo at bawat lihim ng aking pananalapi. Habang ang mga waiter ay abala sa pagliligpit ng mga basag na baso at ligaw na talulot ng mga bulaklak, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa akin. Ang bawat hakbang ay may kasamang kakaibang kumpiyansa. Matalino ka talaga, Maribel, simula niya. Ang boses ay walang halong emosyon, kasing tuyo ng mga lumang ledger. Nagawa mong pabagsakin ang isang pamilyang 3 dekada mong pinagsilbihan. Pero sa tingin mo ba, ang isang accountant na kasing tagal ko sa industriya ay hindi nag-iwan ng sariling insurance policy? Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Hindi ko ipinakita ang gulat o ang sakit ng panibagong pagtataksil. Sa halip, dahan-dahan kong inayos ang aking kwintas na emerald. Ang lamig ng bato ay tila ba nagbibigay sa akin ng lakas. Insurance policy, Mr. Santos? O ang ibig mong sabihin ay ang mga offshore accounts na akala mo ay hindi ko matutuklasan? Ang mga error sa audit na sinasadya mong gawin para paboran si Arturo habang kumukuha ka ng sarili mong porsyento? Bahagyang natigilan si Mr. Santos. Ang kanyang mapanuyan ngiti ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang matalas na pag-aalinlangan. What are you talking about? Ako ang nagligtas sa'yo sa maraming pagkakataon. Kung hindi dahil sa akin, matagal ka nang na-bankrupt dahil sa mga luho ni Arturo. You didn't save me, Santos. You were feeding on me. Madiin kong sagot. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa halos bakanteng ballroom. Akala mo ba ay hindi ko napansin ang maliliit na pagtagas ng pondo noong 5 taon na ang nakalilipas? Pinabayaan ko lang dahil gusto kong makita kung hanggang saan ang itatagal ng iyong kasakiman. You were the one who introduced Liza to Arturo. You were the one who suggested the L-Star Holdings. You orchestrated the fall of this family para ikaw ang pumalit sa trono kapag nagkagulo na ang lahat. Wala kang ebidensya, Maribel. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng tumaas. Ang takot ay dahan-dahang lumalabas sa likod ng kanyang maskara. Lahat ng transaksyon ay may pirma ni Arturo. Malinis ako. Isang maikling tawa ang kumawala sa aking mga labi. Lumapit ako sa kanya. Ang bawat hakbang ko ay puno ng otoridad ng isang reynang nakabawi na sa kanyang korona. Insurance policy? Hetong sa akin, Santos. Inilabas ko ang aking cellphone at may pinindot na button. Ang lahat ng pag-uusap natin sa loob ng opisina ko sa huling 6 na buwan? Recorded. Ang lahat ng keystrokes mo sa computer ng kumpanya? May keylogger na inilagay si Gabriel. Alam ko ang bawat password mo, bawat dummy account, at bawat barya na ninakaw mo. Naramdaman ko ang paglamig ng hangin sa pagitan namin. Si Mr. Santos ay tila ba lumiit sa harap ko? Ang kanyang dating matikas na tindig ay tuluyang bumagsak. Maribel, please. Let's talk. Maghati tayo. I can give you the access to the hidden funds in Cayman. Milyon-milyon yon. Higit pa sa halaga ng kumpanyang ito. Hindi mo pa rin ako kilala, Santos. Sabi ko habang dahan-dahan kong isinasara ang aking bag. Hindi ako katulad ni Arturo na kayang ibenta ang kaluluwa para sa pera. Ang kailangan ko ay hindi ang nakaw mong yaman. Ang kailangan ko ay ang makita kang magbayad. Gaya ng pagbabayad ng pamilyang pinagsilbihan mo sa kadiliman. Sumenyas ako sa mga pulis na nanatili sa labas ng ballroom. Pumasok sila at mabilis na pinaligiran ang accountant. Ang tunog ng paglock ng mga posa sa kanyang mga pulso
ay tila ba huling nota sa isang madilim na symphony. "You're finished, Santos." Huling salita ko sa kanya bago siya inilabas. Lumingon ako kay Gabriel na kanina pa nakikinig sa gilid. Ang aking anak ay lumapit sa akin at niyakap ako ng mahigpit. "It's finally over, Ma. Wala na silang lahat." "Yes, Gabriel. Wala na," bulong ko. "The house is clean." Ang dumi ng 28 taon ay tuluyan ng nahugasan. Naglakad kami palabas ng hotel. Ang ulan ay tumigil na, iniwan ang mga kalsada na basa. Ngunit kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng lungsod. Ang hangin ay sariwa. Tila ba nag-aalok ng bagong simula? Sumakay kami sa sasakyan at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Ngunit bago pa man kami makarating sa aming destinasyon, nakatanggap ako ng mensahe mula sa ospital. Tungkol kay Mateo. Ang aking kapatid ay nagising na mula sa operasyon. "Ma, shall we visit Uncle Mateo?" Tanong ni Gabriel. Tumingin ako sa malayo, sa mga ilaw ng Maynila na tila ba mga bituin sa lupa. "Tomorrow, Gabriel." "Bukas, bibisitahin natin ang nakaraan. Pero ngayong gabi, gusto ko munang matulog ng mahimbing sa isang bahay na akin na muli." Sa aking isipan, nakikita ko ang mukha ni Papa. Ang kanyang mga mata ay tila ba nakangiti sa akin mula sa kabilang buhay. "Nagawa ko na, Papa. Ang katarungan ay naibigay na, at ang kumpanyang minahal mo ay ligtas na sa mga kamay na mapagsamantala." Habang ang sasakyan ay bumabagtas sa kalsada, naramdaman ko ang antok na dahan-dahang bumabalot sa akin. Isang antok na hindi dala ng pagkapagod, kundi ng tagumpay. Ang bukas ay hindi na isang banta. Ito ay isang pangako. Nagliliwanag na ang silangan, at ang unang sikat ng araw ay dahan-dahang humahalik sa mga bintana ng aking silid. Ang hangin na pumapasok mula sa teras ay hindi na amoy lason o puno ng bigat. Ito ay sariwa. May dalang bango ng mga bulaklak ng dama de noche na tila ba nakikigalak sa aking bagong simula. Ang mansyong ito, na dati ay isang gintong hawla, ay isa na lamang gusali ng mga alaala na akin ng nalinisan. Sa loob ng isang buwan, maraming bagay ang nagbago. Ang mga pahayagan ay napuno ng balita tungkol sa pagbagsak ng mga konsolasyon. Si Arturo at si Liza ay kasalukuyang nahaharap sa sunod-sunod na kaso na walang katapusan. Ang huling balitang natanggap ko, si Arturo ay isa na lamang aninong naglalakad sa loob ng rehas, na wala na ang kanyang kisig at ang kanyang mapanlinlang na ngiti. Si Liza naman ay inabandona ng kanyang mga kasabwat, na iwang mag-isa sa dilim ng kanyang mga kasalanan. Si Doña Consolacion ay nasa isang tahimik at payapang nursing home sa labas ng lungsod. Pinili kong bayaran ang lahat ng kanyang gastusin hanggang sa huli niyang hininga. Hindi dahil sa mahal ko pa siya, kundi dahil sa aking dignidad bilang tao. Hindi ko siya gagayahin. Ang aking paghihiganti ay hindi ang pagiging malupit, kundi ang ipakita sa kanya na sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa, nanatili akong buo, marangal at malaya. Ang kanyang pag-iisa sa gitna ng karanyaang hindi niya na mapakinabangan ang kanyang pinakamabigat na parusa. Dinala ako ng aking mga paa sa ospital upang bisitahin si Mateo bago siya lumipad patungong ibang bansa para sa kanyang tuluyang paggaling. Nakaupo siya sa kanyang wheelchair, nakatingin sa malayo. "Maribel?" Tawag niya nang mapansin ang aking pagdating. Ang kanyang boses ay wala ng pot, tanging matinding pagkapagod lamang. "Salamat sa pagpunta. At salamat sa pagliligtas sa akin mula sa sarili kong kadiliman." "Mateo, ang nakaraan ay nakabaon na." Mahinahon kong sagot habang hinahawakan ko ang kanyang kamay. Hindi ko kayang burahin ang 15 taon na nawala sa atin. Pero kaya nating bumuo ng bagong bukas. Ang kumpanya ay laging bukas para sa iyo kapag handa ka na. "Huwag muna, Maribel," sabi niya nang may munting ngiti.
Gusto ko munang mahanap ang sarili ko. Ang Mateo na hindi kailangang maging sunod-sunuran sa kahit kanino. I owe that to Papa. I owe that to you. Nagpaalam kami sa isa't isa ng may yakap na puno ng pag-asa. Sa aking paglabas ng ospital, sinalubong ako ni Gabriel. Ang aking anak ay suot ang kanyang pinakamagandang barong. Handa na para sa kanyang unang araw bilang Chief Operating Officer ng kumpanya. Ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa. Ang mga mata ay nagliliwanag sa pangarap. Ready, Ma? Tanong niya, habang pinagubuksan ako ng pinto ng sasakyan. Ready, Gabriel, sagot ko. Bago kami tumuloy sa opisina, hiniling ko kay Gabriel na dumaan muna kami sa dalampasigan ng Batangas, sa lugar kung saan madalas kaming mamasyal ni Papa nang bata pa ako. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang ay tila ba isang ritual ng paglilinis? Dahan-dahan kong kinuha ang aking wedding ring mula sa aking bulsa. 28 taon itong nakakapit sa aking daliri, naging saksi sa bawat luha, bawat sakripisyo, at bawat pananahimik. Tinitigan ko ito sa huling pagkakataon sa ilalim ng sikat ng araw. Ang ginto nito ay kumikinang, ngunit ang bigat nito ay wala na sa aking puso. Inihagis ko ang singsing sa malawak na asul na dagat. Ang munting tunog ng paglubog nito sa tubig ay tila ba ang huling tuldok sa isang mahaba at masakit na kabanata ng aking buhay. Naramdaman ko ang init ng kamay ni Gabriel sa aking balikat. Ma, what are you thinking? Tumingin ako sa malayo, kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ko. Isang hiningang puno ng laya. Iniisip ko na sa wakas, Gabriel, ang pangalang Maribel ay hindi na lamang pangalan ng isang asawa o ng isang martir. Ito ay pangalan ng isang babaeng nagtagumpay sa sarili niyang paraan. Ang katarungan ay hindi laging mabilis, at ang paghilom ay hindi laging madali. Ngunit sa gitna ng bawat bagyo, may isang lakas na hindi matitinag. Ang lakas ng isang babaeng marunong maghintay, marunong lumaban, at higit sa lahat, marunong magpahalaga sa kanyang sarili. Ang aking kwento ay hindi nagtatapos sa paghihigante. Nagtatapos ito sa aking muling pagsilang. Pinaandar ni Gabriel ang sasakyan at iniwan namin ang dalampasigan. Ang bawat kilometrong nilalakbay namin patungo sa hinaharap ay puno ng katiyakan. Wala na ang takot. Wala na ang pag-aalinlangan. Dahil ako si Maribel. At ang trono ko ay hindi na muling mayayanig ng kahit na sinong traidor. Ang bukas ay akin na. At ito ay mananatiling maningning hanggang sa huli.